first time na nag-champion ang University of Manila nung dumating ako. Ayabang na. Anong ginawa sa inyo? Kasi madalas si Jaworski nabibigay daw talaga. Hindi, sasabayan ka lang naman niya eh. Kala mo, tumatakbo lang siya normal eh. Pero siko niya, bag! Nung nagkaroon kasi ng 4 points dyan, PBA, marinig niyo to, lahat ng tao tinatawanan kayo. Kinantahan ka ba ng Hineba no? Sumama sa kanila? Hindi ako kumanta. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang. Palaban tayo dito sa ating guest ngayon. Oo. Ito ako as a basketball fan, PBA fan, growing up, high school, college, syempre Pure Foods fan ako, di ba? Alam mo naman yan. Pero medyo konti na lang, TNT na ako eh. konti pa. Ito naging Pure Foods. Pure Foods. Isa sa mga, kung player ka nun, aspiring player ka, na basketball player ka nung 80s, 90s, isa siya sa mga magiging gusto mong gayahin no. Sa mga idol mo sa court, sa mga pinag-uusapan, wala pang internet nun eh. So pag nakita kayo sa basketball court, yun yung mga pag-uusapan, yung mga ginawa ng mamang ito sa court. Mga gagayahin mo. Kita mo yung galaw ni ganyan. Oo, meron pa yung isang move to eh, yung naginaya ko, yung tinapboard muna niya dito so sa kanya niliyan. Nauso yun eh. Nauso yun sa kanya. Parang nakita ko ginawa niya yun. Sabi ko, galing. So suppose yun yung gagawin mo ngayon sa basketball court. Susubukan mong... Mukha kasing matagal sa ere pag tinap mong gano'n. Pak! Oo. So, layup. Pag nagawa mo, parang ang galing-galing mo na. Parang gano'n. Poging-pogi yun. Pag gano'n. Oo. Tapik, pak, layup. Diba? So ito yung sa mga nagbigay ng excitement, kulay sa laro ng basketball nung 80s, 90s talagang. Kailangan basahin ko muna labas loob laro eh. Labas loob. Ibang klase itong mamantay ko. Excited ako makausap siya. Umpisa muna natin sa kanyang mga achievements as a player. Madami yan. Oo. 7-time PBA champion. 3-time PBA Mythical First Team. 4-time PBA Mythical Second Team. Bali, 7. Oo. 2-time PBA Best Player of the Conference. 2 beses pa. 10-time PBA All-Star. 1997 PBA Scoring Champion. 3-time PABL Champion. At isa sa 50 greatest players in PBA history. Meron pang nakasulat dito na the consistently produced high-scoring games, 20 to 40 points. Lagi dito, panis si RDO. Di ko alam sila gumawa na script dito. Ba't ginagin nyo si RDO? 20 to 40 points. Wala nakakapanis kay RDO, tandaan nyo yan. Kasi kahit second 5 siya, nag-average pa rin siya ng double. Oo. Ito isa talagang scoring machine. Kilala siya bilang The Bull. Walang iba kundi si Sir Nelson. Kuya Nelson, welcome sa Balyahan. Welcome po. Yes. Thank you very much. ang nakakatuwa kasi nung binabalikan ko yung mga achievements ni Sir at ginagawa niya ngayon. Ang ginagawa niyo ngayon, Sir, gumagawa kayo ng mga basketball court. Yes. Tama? So mga iba't ibang klaseng courts yung ginagawa ninyo. Yes, yun ang work natin yan. Anong klase yan? Hindi ako gumagawa. Hindi kayo. Hindi ka sila yung Ba't sila nagpipintura na court? Si Nelson yan. Supervise. Kaya yung nag-construct. Ako na ang kontrata. Anong klase mga basketball courts to, sir? From concrete to wooden to... Lahat naman. Lahat. Kahit Over court, open court. Kahit tennis court lang. Basta sa sports. Nagagawa na rin kayo ng mga pickleball. Ganyan. Yes. Nagawa na Uso kami. na ngayon yan eh. Oo. Sinubukan niyo na ba pang pickleball, sir? Hindi pa. Kasi yung mga ibang edaran kasi
Pag umiidad na, pumipickleball na eh. Oh, sabi nga daw nila, 'di ba, yung iba pag nagre-retire, badminton, yung iba naman naglo-lawn tennis. Oo. Diba? So parang masyado ng puwersado pag mahaba. Layo ng papaluin mo Itong sa pickleball tennis. medyo madali-dali na. Pickleball may very fit sa mga nagre-retire. Sa mga dating corporate, mga hindi magano sa tuhod eh. Tapos konting reaction. Pag nasa harap ka na, balik-balik lang ang bola. So, maganda nga. Baka subukan natin mag-pickleball minsan. Try natin. Imbitahan natin sa mga ginagawa niyong pickleball. Testingin natin, Sir Nelson. Sa mga, di gumagawa kayo ng basketball. Yung kumbaga kayo ang construct ng mga basketball court. Meron po ba kayong paboritong basketball court na nilalaroan o arena as a player? Dati. Oo. Dati? Oo. Siguro, lahat paborito namin basta basketball player ka. Kasi ngayon ko sige go po. Kasi kung basketball player ka, pag sinabi ng coach yun, ng management sa'yo, doon tayo magpa-practice, sunod ka lang. Ganun kami mga player eh. Sundalo. Hindi kami pwedeng humindi. May malas ba na court ng time na yun? Yung parang pag ito yung court ko, patay ako, nahihirapan ako shoot dito. Wala naman. Hindi, dinanakdakan niya kasi yung mga ring eh. Oo nga, no? Kung hindi kayang i-shoot, sasalpak na lang, no? Meron palang isa, yung parang yung Antipolo Hinares. Parang mataas ang ring doon. Yun ang isa sa mga Kaya pag nanonood ako ng PBA, pag may naglaro doon na PBA, sabi ko, may hirapan kayo sumute dyan. Tapos lagi ang baba ng score doon pag naglalaro ang PBA. Low score talaga. May mga ganun no? Hindi na, kaya kahit kayo di ba, susukatin nyo pa eh. May ganun. May ganun eh. Ba't di ako makashoot dito? Yung pala mas mataas ng konti sa pinagpapraktisan nyo. Ang unang court po na nilaroan nyo as a basketball player, naalala nyo pa ba? Baka sa probinsya yan. Oo, sa probinsya. Probinsya? Mindoro. Galing kayo Mindoro, no? Oo, galing ako Mindoro. Ang unang basketball court na linaroan ko nung araw, puno ng nyog. Puno ng nyog? Oo, linagyan lang namin ng, alam mo yun? Ring. Ng ring. Ring. Wala pang board. Wala pa. Yun na yung pinaka-board. Wala pang board. Yan ang pinaka-board ng puno ng nyog. Yung katawan ng nyog. Sa Mindoro ito. Sa Mindoro. Bata pa naman kami. Itong puno ng nyog. Tapos lupa. Oo, lupa. Lupa yun. Magiging shooter ka talaga ron. Walang board Walang boarding eh. Sa tingin ko, napataas yung ring nung... Hindi, kasi pag tumataas yung nyog. Tumataas. Yung ring. Si Kuya Nelson, kaya hindi niya nakapansin, tumataas din yung talon niya. Kaya taas ang talon niya. Nga pala, taas ang talon niyo sa puno na Hindi niyo. niya nakapansin, tumataas din yung puno, tumataas yung ring, tumataas din yung talon niya. Kaya pagdating ng Maynila, grabe. Grabe, dumang. Di sa probinsya naman, usually yan na talaga. Oo, pero nga, tumataas ang ring niyo habang tumatanda. Katuwa namin mga bata nung araw talaga. So, kung puno ng niyog doon sa Mindoro, sir, kailan ano ba kayo? Barangay muna bago mag... may liga laro ba na? Mga liga-liga. Mga bara-barangay. Tapos nung medyo natututo na ng konti, intertown na. Intertown. Wala pang mga covered court nun. Wala pa. Puro open, no? Walang puro bubong, open no? court, oo. Tapos kapag umaambon-ambon ng konti, tuloy lang. Tapos ang board nun, kahoy pa rin. Ay, At least may board na. Kahoy pa yung ginawang ring. Wala pa snapback. Wala pa. Wala pang snapback nun. Dahil late na yung snapback na ring eh. Walang ring. Pag intertown po, spring. sinong mga nakakalaban na kayo sa mga championship game noon pag intertown? Hindi naman sa nung araw ko sa amin, ako malaki. Wow. Ako malaki sa amin. Siguro, nasa Mindoro pa ako, siguro mga 6'1" ako. Ano po edad nito? 14. Mga ganun. Oo. Kasi nang lumabas ako dito sa Manila, 16 years old. 16. So sa intertown, kayo na mga parang talagang dominate. Nag-intertown kami doon sa San Jose Occidental Mindoro. Tapos may guesting kami yung
Kung natatandaan nyo, yung Mama's Love, sina Jojo Lastimosa, Saldiril Albid, Dumayo. Marata. Nag-exhibition game doon, kami ang kalaban. Ang team naman namin, Mama's Love sila, ang team naman namin, Mama's Boy. Mama's Boy. Mama's Boy kami. Doon ako, parang nagkaroon ako ng konting, idea. Oo. Sa basketball. Sa basketball, at saka medyo bata pa nga ako. Pero nagkaroon ako ng idea sa kanila, bakit sila nandun? Ako nandito. Diba? Sa galing, kaya naman. Kumbaga sabi ko, matututo rin ako. Nakagaya nila. So parang matuntungan mo din yung... Kasi kung nasa probinsya ka, magbabasketball ka, hindi mo talaga matututuhan yung tunay na basketball. Diba? Alam mo naman yan. Kaya sabi ko, magmamanila ako. Doon na kayo nag-decide na mag-Manila. Bilang Mama's Boy, pinagilan ba kayo ng parents niyo? Ng mama niyo? Hindi, yung governor kasi namin dati doon, si Governor Villarosa, yung matanda pa ng araw. Layer nila ako sa Kapitolyo sa amin, nang dumarating na dyaryo dati, pwede ba magitin? Opo. Tempo. Yung mga tik-tik. Tabloid. Sabi ni Governor, may pa-tryout sa UM, baka gusto mo, paradala kita ron. Hindi na ako nagdalawang isip. UM. Kasi ko talagang isang eskwelahan lang. Tinulungan kayo mag-Maynila, tinulungan kayo ni Gob. Kinsamahan pa niya ako sa pamangkin niya. Dito na kagad kami sa UM. Sa tryout ko lang, kinuha na kagad ako ni Coach Sato. Sabi niya, anong dala mo? Sabi ko, Coach, naka-chinilas. Walang sapatos. Binigyan nila ako sapatos doon. Kasi nung araw talaga wala ko. Hindi ko na lang matandaan yung binibilhan namin ng sapatos nung araw. Talagang malaki kasi yung pa ako. Nung araw pag sa probinsya, wala ka lang mabibili sapatos. Dito na lang sa Manila talaga. Ayun, yung nag-start kami na. Nagkaroon ako ng sapatos dito na sa Manila. Pero may sapatos naman doon. Masikip nga lang. Oo. Ganun naman talaga. Pagtsatsagaan mo yun titiisin mo yung sikip pag gano'n. Hindi, totoong mahirap makahanap ng malaking size noon. Bihira ka makakita ng size 12 pataas, size 11. 13, 14, 15. Ngayon, ako naabutan ko pa yung medyo mahirap pa nung maghanap Naabutan ko pa nun nung na amateur. Pero nung PBA na, kahit pa paano, may mga malalaki na. Pero abang mo yung dating. Mag-aabang ka. Ngayon, okay na kahit pa paano. So, nasa court na kayo ng University of Manila. Kamusta naman ang transition from playing sa probinsya to Manila? Malayo. Sa Manila na kayo. Malayo. Sa training pa lang malayo na talaga. Kumbaga, mahirap din sa amin kasi siyempre, larong probinsya di ba? Mahirap din. Pero pagdating mo dito, mas umirap. Kasi matututo ka na tuturuan ka na talaga ng tunay na basketball. So pag galing ka sa probinsya, mag-iisip ka, kaya ko ba ito? Ganun kakayanin ko ba ito? Ayan, sa awa ng Diyos, tiyaga lang naman talaga. Pag gusto mo talaga maging isang basketball player na kagaya nung sa PBA nga, kailangan magtiyaga ka talaga. Yung ensayo, no? Kailangan talaga, deserving ka talaga. Mas organized na yung basketball pagdating doon sa UM. Kay Coach Ato. Ato. Pero ano yun, no? Kay Coach Ato, parang tuturuan ka rin yung lumaban Parang tuturuan ka rin yung maging matapang sa court, di ba? Oo. Ganoon si Coach Ato Parang Jowers ka rin. Maniko ko ng konti. Hindi ko na konti. Pag hindi ka sisika. Oo. Ganun talaga. Ano bang liga ng UM nung time na yun? Muka. Pero nung unang taon nyo doon na kayo na talaga, kumbaga may laban na yung mayabang ako noon sa UM nung natuto na ako. Kasi first na
First time na nag-champion ang University of Manila nung dumating ako. Ayabang na. UMU mayabang. Diba? Kaya sabi ko, swerte rin ako. Napunta ako ng Swerte na kasi napunta ako doon. Nag-champion agad kami. Sino ang kalaban niyo sa championship nung time na yun? Piatti. Malakas din sila yan. Epoy Halmasco. Malakas din yan, Piatti. Grabe talaga. Unang taon niyo pa lang yan sa UM. Tama pa lang. At ang pangako ni Coach Tolentino nun, pag nag-champion tayo, sabi niya, hapon ang tawag sa akin. Pag nag-champion tayo, pasok ito sa PABL. Anong time na yun kasi meron pang ERDC sa PABL dati. Champion agad kami. PABL na. PABL na agad ako nun. So bago pala bull, hapon ng palayaw nyo? Hapon ang tawag sa akin nila sabi ko bakit hapon? Baka siguro nga medyo pag tinignan ko ng konti parang ang features nyo medyo Japanese. Sinito kasi. Medyo singkit. May team na singkit daw ako. Sabi ko. Hindi naman ganyan ng mga hapon Singkit na maputi. Singkit na maputi ako, singkit na may team So, grabe, 16 lang siya noon. Tapos, pagdating niya doon, nag-PABL. PABL agad ako. Grabe, tapos, bata. laro ko ng PABL. Tapos, na ako. ABC Junior Championship nga yung kay Coach Jolly pa. Ano yun? Ang training namin isang buwan lang. Yung buong team. Bali yung ABC, yun yung sinasabi niyang ABC. FIBA Asia ngayon. Yun yung FIBA Asia ngayon. Na 18 and under. 18 and under, no? 18. So, batang-bata pa siya nun. Oo. Kasi after first year na sa UM, champion. Tapos PABL, talagang ni Sir, ni Coach, na tinutuon niya na dadalhin niya kayo sa PABL pag nag-champion. So, PABL. Kamusta naman ang... Magkano sahod niyo doon? Nung araw. Para may idea lang kami. Teka, idea ko na. Tatanong din niya ko ano pa. 7.5 yata. 7.5. Ito ay... 7.5. 86. 86. Ay, 85. 85. So malaki na rin 1985. 7.5. Malaki na. Kasi makakabili ka pa ng pandesal. Piso mo, makakabili ka pa ng 10 piraso. Marami. Yun sa UM. Piso, 10 pandesal. So gis ang isa, 10 centimos. Kasali pa sa jeep doon araw, 50 centavos Kahit saan ka na makarating. Kaya 7.5 malaki. Kaya malaki pa yun, 7.5. Kamusta naman ang karera sa PABL nung player kayo doon? Wala kaming na-achieve doon. Siguro, natandaan ko, lumabal na kami ng 3rd place. Tapos after that, achieve pa rin yun. Nag-Magnolia rin ako. Doon sa Magnolia. Lipat kayo Magnolia. Lipat. Ang nangyari kasi noon, ERDC kami. Si Coach Sato nag-migrate sa Amerika. Ginawa ni Coach Sato, kasi ako yung nasa quarters lang Sabi niya, papasok kita kay Coach Derek. Sabi ko, si Coach. Si Coach Derek ng coach na Magnolia sa PABL. Dinala niya ako sa practice sa Aquinas. Ayun, sawa na Diyos, nakuha naman agad ako. Lumaki na sweldo ko lang, 15 million. Uy, doble. Doble na agad. Doble na. Doble. At young age siya, 16. 17. Kamusta naman sa Magnolia with Coach Derek? Alam ko naka-champion din kayo ng marami doon Sa Magnolia, no? Grabe yung sayo namin. Dahil siyempre, bata ako. Hindi ko niinda yun. Yung mga kasama ko, sila Aves lahat. Yung mga sila naging teammate siya din sa San Miguel, sila Aves. Time na yun. Ako ang pinakabata noon. Nandun sa kanila. Laruan nila ako. Nakuha mo yung kay Nelson, yung Rookie of the Year sa PABL. May award na ba na Rookie of the Year sa PABL? Wala. Walang award, no? Hindi pa uso nun Under Magnolia. Paano nyo sinabi na kayo ang
laruan nila doon sa ano. Mas dahil- bata. Ako bata. At saka bagong dating ako noon. Eh sila, RP team na sila noon eh. Kay Coach Ron na sila eh. May initiation ba? Eh. Ron Jacobs. Hindi naman. Oo. Kumbaga, katuwaan lang kasi. Sila na yung Kita men's. nila, Mm. lakas kang tumalo. Oo. Doon nga lumakas lalo ang talong ko eh. Paano pinaglalaroan nila? Uy, kaya mo dunk ganyan. Hinahagis nilang bola. Dinadang ko lang dinadang. Doon ako lumakas ang talong sa kanila. Doon tuwa naman Oo. ako. Diba? Oo, dahil siya yung bata. Kaya ba yan? Ginaganon siya palagi. Oo, to. Kailangan mo sumunod eh. Ikaw bata eh. Oo. Nakailan champion kayo sa Magnolia noon? 3 ba? 3 nga. 3 ticket kami noon eh. PABL 3. champion. Oo, 3. 3 ticket kami noon. Kung naman hindi kayo magsa-champion, RP mo kasama ko. Oo. Sino bang madalas nakakalaban niyo sa championship nung panahon? May team ba na? Pero si Hector Calma sa Tanduay nun yata eh. Sina marami eh. Parang hiwa-hiwalay na rin kami. Pero kumbaga sa team namin siguro ang RP team nasa mga 8 or 10. Ganyan. Lamang na. Lamang kami nun. Tapos nag-MVP ka doon, no? Hindi rin. Hindi ka ba nag-MVP doon? PABL? Pero nasa starting 5 na kayo nung time. Lagi ako yung starting 5 doon. Kay Derek. Di mahina 3 dunk kada laro. Ikaw. Oo, dahil ako napapagod eh. Takbo ko ng takbo. Yung bang, alam mo na, kahit ikaw nakakuha ng bola, pati pinasa mo sa point guard mo, nandun na ka rin kagad ako sa dulo eh. Tapos Yung tatakbo bata na. ka, walang kapagod talaga. Ang sarap maglaro ng araw. Dunk na agad yun. Dunk. Oo. Highlights na agad. Sa PABL, di na kayo nag-UM ulit nung time o naglalaro pa rin kayo ng UM? Nung nasa PABL ako, ARDC pa, naglaro pa rin ako na yun. Nakasungkit pa ng champion nung time? Hindi na. Parang, kasi ganun eh. Pag nasa PABL ka na, babalik ka na eskwela. Siyempre, mga coaches mo sa PABL. Medyo sabihan ka niyan konti na, Ingat-ingat ka dyan. Ingat ka na konti dyan. Tama. Baka hindi man maabot yung gusto mong marating. Parang ganun. So medyo Laylo na. Kaya hindi na kami nag-champion. Sumusunod lang naman ako. Tama naman kasi diba? na kung Career na yun eh. nandun ka na sa isa pang level eh. Kumbaga binalikan mo lang yung university. So after PABL, kailan na kayo nag-decide na sino nagsabi na pwede ka na mag-PBA? Maktal, hindi pa ako nag-decide nun eh. Oo. Hindi talaga. Hindi pa rin dapat ako mag-PBA Bata-bata pa ng kasi. 1989. Hindi pa. Nasa bahay ako noon eh. Tapos may drop sa PBA. Ano pala yun eh. Kasi anong nangyari niyan? Finals kami ng Magnolia at saka Ico. PABL. PBL. Kung sinong mananalo sa amin kung sino magcha-champion pala sa amin, yan ang first pick. Ang kalabang ko, Benji. Tsaka kami dalawa na naglalaban. So, nag-champion ngayon ng Ico. Natalo kami Magnolia. First pick si Benji. Nakuha siya. Pero ako talaga, ayaw ko pa talagang mag-pro noon kasi sabi ng Magnolia, dito ka muna. Para kasi nung kasing araw kasi pag nag-PBA ka, mapunta na tayo sa salary yan. Pag rookie kasi 125,000 eh. 125 agad. Oo. No, pag rookie ka nung araw. Dumating na sa Magnolia na mas malaki posisyon sa yung nasa PBL ako kaysa mag-pro ako. Magkano offer sa'yo nun sa PBL? Medyo mataas doon. Medyo mataas doon sa Magnolia ako. Ngayon, hindi ko alam, kinuha na pala ako ng Pure Food, second pick. Wala na akong magawa. Sa bahay ako, pumunta pa si Panganiban pa dati, si boss namin, Panganiban, pang team manager dati. Pumunta pa sa bahay, sabi niya, uy, kinuha ka na namin. Bakit di ko pumunta doon sa ano? Sabi ko, ayaw ko po. Hindi na, wala kang magagawa, pinikan na namin, dito ka na. Ayun, Pure Foods na ako. So pala, unang na-draft na malungkot.
Hindi talaga yun. Oo, kumbaga hindi ka pa decided. Pwede pa kasi siya nun mag-PBL kasi 20 Bata anyos lang pa siya eh. Oo, pwede pa mag-isang taon. Eh, 20 anyos, PBA na. Pero ang ganda naman ng team na napasukan nyo kahit na ayaw nyo pang mag-PBA. Pure Foods. Pure Foods. Kasi ang kasama nyo dyan, si Codinera. Alvin. Si Alvin. Kamusta naman yung rookie days nyo sa Pure Foods nung time? Okay naman. Okay naman. Dahil syempre, rookie ka, second stringer ka talaga kay Alvin. Oo. Sa atin naman mga player talaga naman, tanggap natin yung gano'n. Sa una. 3 years din ako dun. Hindi ko lang matandaan kung kailan champion, dalawa yata. Pure Foods. Parang dalawa ba? Dalawang champion din All yan. Filipino. All Filipino, tsaka yung may import. Lakas ng Pure Foods na yun, no? Oo. Kami ni Jojo, lakas nun, sobra. Ang tawag nga sa inyo, super sub eh. Kasi isipin mo ang sasab kay Alvin. Patrimonio. Si Nelson. Asay Tono. Isipin mo ako kinakilabutan ako, isipin mo ang puwapalit kay Alvin na power forward si Delson. Oo. Parang walang nangyari. Parang ibig sabihin parang Ganun pa rin. ganun pa rin. Kasi, Pwede mo mga pagsabayin eh. chinek ko nga ang stats. Sabi ko, sa Google ko pa kinakausap ko yung Google eh. Sabi ko, anong stats ni Nelson sa Pure Foods? Isip 11 points per game. Second 5. Second group. Second team. Gaano kayo katagal ang playing time nyo nung time na yun? Pag nagsasub kay Alvin, konti lang yan. Konti lang. So kung naglalaro siya ng 28 minutes si Cap, sa kanya yung sobra. Oo, tapos 11 points pa yung average. Or kung 35 si Cap, konti na lang natitira. Oo. Mga 15 minutes to 17. Ayun. 15 to 17 minutes. Quality. Oo, quality ang... Sobrang quality yun. Oo, 11 points ang 11 to 15. Mm-hmm. Yung dun sa team, yung camaraderie, yung kung paano kayo tinrato as a rookie nung kamusta si Cap, si Alvin? Meron ba siyang mga advice, ganyan? Ay, si Cap, tahimik kasi yan eh. Sobrang tahimik. Yan yung tao na sobrang tahimik. Napaka niya sa teammate niya. Codinera, medyo nakikipag-usap. Medyo Eh, ganun naman talaga pag rookie ka eh. Kasi naging close niyo sa team nung time na yon? Lahat sila. Lahat sila. Kasi friendly kasi ako. Tataka nga lang ko sa mga tao, bandido ako friendly. Nakalagi daw ako snabero. Sabi ko, hindi. Baka kala kasi hapon kayo. Itsura ko kasi lagi ako parang pag nakita mo, parang snabero parang seryoso. Diba? Parang seryoso. Pero ang totoo, seryoso talaga ako. Tama pala. Ayun. So, rookie year nyo, Pure Foods, ang unang champion nyo. Unang taon din ba? Ganon? 89? Nag-champion agad? Hindi na maalala. Ano ba nag-champion na? Pang-research. Kasi alam ko, yun ang... Pag second year ko yata, champion doon kami. Na nag-champion. Kasi 3 years ako sa kanila. Sa Pure Foods. Second tsaka third year. Parang yun. Sabi nila sa pito nyo daw, yun yung pinaka-special sa inyo, yung una eh. Tama ba? Sa 7 championship nyo, ano yung pinaka-paborito nyo? Hindi, lahat naman. Ewan ko pagdating kasi sa finals kasi, pag nag-champion ka, nandun na kasi yung moment na masaya ka eh. So, lahat ng champion. Merong meaning na maganda. Pero yung first time yung PBA finals sa Pure Foods, kamusta ang nilaro ninyo? May moment ba doon na... Ganun pa rin. Second stringer pa rin ako. Pero nagbe-best player, no? Nagbe-best player kayo sa game. Kahit second stringer. Kahit second stringer ka. Kasi dyan naman, pagka medyo may crucial kang na-issue, kahit 2 points ka lang, kukunin ka nilang best player. Best player na. Kahit konti lang nagawa. Kahit konti lang nagawa mo. Ang coach dito sa Pure Foods at that time, si Coach Baby ba? Coach Baby Dalupa? Hindi. Siya na muna. Panganiban. Team manager siya nun, ginawa muna siyang coach.
Tapos sumunod si Chris Calilan. And then sumunod si Eli Capacio. Tapos Baby Dalupan. Si Koschot, inabot niyo ba si Ay, di, Koschot? Baby Dalupan muna bago Eli Capacio. Si Koschot Reyes, nag-coach din doon, inabot niyo. Hindi, sa Popcola na siya. Mm. Nagkasama kami. Sa rookie, kamusta naman ang coaching sa inyo? Anong payo ng coach sa inyo nung time na yun? As a reliever ni Alvin. Ano lang. Basta pag pinasok, kung ano yung sinabi ng coach, sundin mo lang. Yun ang sinasabi nila lagi sa akin. Pinasok ka, gawin lang. Basta laro ka lang. Kung ano yung tinuro namin sa inyo, gawin mo. Kung ano yung mga set play natin, yung defense, gano'n lang. Sa practice, Kailangan naman talaga sundin. sa practice po ba, kayo ni Alvin ang magkakontra sa practice ng Pure Foods? Oo, magkabantayan. bubuga kami ni Magkabantayan Alvin. kayo. Buga kami ni Alvin. Kamusta naman yung experience? Okay nyo? naman. Okay naman. Kasi si Alvin man, very ano yan eh. Ang tawag dito? Sobrang mabait siya maglaro din kasi. Pero pagdating na nasa loob na, medyo git-kita na, talagang lumalaban na rin siya. Kami, banggaan kami ng banggaan. Ako naman kasi, siyempre, rookie ako, second stringer ako. Kailan talunin kita sa practice para magamit ako. Diba? Wala. Magbugal lang kami. Laro lang. Okay lang. Hindi naman nagagalit. Hindi naman. Hindi naman yung magbugal nagsusuntukan kami. Banggaan lang. Balyahan. Ayun pala, since nasa usapan tayong balyan, kayo is scorer. Sino nag-welcome sa inyo sa PBA? Yung binigyan kayo ng isa? Jaworski, siyempre. Jaworski. Jaworski. Madalas si Dennis Espino, balik yung scoreboard natin kay Senator. Jaworski ulit. Ganun din. Paano po anong ginawa sa inyo? Kasi madalas si Jaworski nabibigay daw talaga. Hindi, sasabayan ka lang naman niya eh. Kala mo, tumatakbo lang siya normal eh. Pero siko niya, bag! Hindi mo alam. Mapapagano ko lang, matatawa ka na lang eh. Binigyan kayo. Siguro habang tumatakbo siya. Mahina. May pitik. Hindi naman kayo nagalit. Parang ano pa nga minsan kasi parang matutuwa ka pa na binigyan kanya eh. No? Parang privilege yun eh. Nabigyan ako ni Jaworski. Kasi pag Hindi, tsaka sobrang respeto ko dyan. Sobra. Tsaka kay Ramon. Kasi yung nasa probinsya pala ako, mabalik tayo. Sige. Sila yung napapanood ko na sa probinsya na nasa PBA na talagang magkasama pa sila. Diba, Toyota, magkasama sila. Tapos nagkahiwalay na sila. Sabi ko, sana balang araw, makalaro ko pa sila. Mapunta rin ako dyan. Ayun. Meron ako gano'n. Inabutan naman. Parang ina-idolize ko yung dalawa. Oo. Nagkaroon ba kayo ng moment na nag-usap kayo ni Senator Jaworski? Oo. Kamusta naman ang usapan niya? Maayos naman. Ayos mo, kinukuha nga niya ako. Ayaw naman na San Miguel. No time na yan. San Miguel na ako. Ayaw naman ako. Kinukuha ka. Sayang. Ganda sana nun. Kung si Dabul na. Gordon Kingsman nung time. Hindi, solid naman. Lahat ng player. Kahit si RDO. Gusto niyo maglaro. Nag-Ginebra ba? Kinantahan ka ba ng Ginebra noon? Sumama sa kanila? Hindi, ako kumanta. Gumanon. Ano lang, out of town game. Kwento ko na lang. Hindi naman itapos na. Out of town game yun. Hindi magkalaban yung Air 21. Tsaka Ginebra. Alam mo naman, syempre, pag yung gusto mo mapapunta sa ibang team naman na di kasabi namin kumain yung head coach ng Ginebra. Coach, kunin mo na ako dito. Baka maunahan ka pa ng iba. Tama naman. Pinagsisihan nila yun. Sipin mo, rami mong hindi naman siguro. May konti lang sigurong regret. Pero hindi naman. Hindi sila. Ikaw kasi kung napunta ka na sa TNT, talagang itinaas mo din yung bandera ng TNT. Tsaka nung time na yun, iniisip ko si Menk medyo nakakaedad na noon. Tsaka iko sakto. Iniisip ko na rin Basta ganun lang. Basta ako nagsabi ako. Coach, kunin mo na ako dito. Baka mauna ka pa ng iba. Simple lang. Ito,
si Senator Jaworski lumapit sa inyo, no? Hindi naman actually siya lumapit. Hindi ba? Kumbaga nagkasalo. Pero gusto ko yung kunin ng Ginebra nung time. Tsaka ako gusto ko rin daw mag-Ginebra nung araw. Ano bang meron sa Ginebra, sir, na yun yung gusto niyong team nun? Bukod nandun si Jaworski. Hindi kasi nung araw kasi iniisip namin parang gusto mo umangat agad eh. Gusto mo umangat ka agad, Ginebra ka. Di ba? Huwag na masyadong sasama loob na ibang player, no? Kahit di ka masyadong magaling maglaro, marunong maglaro, pag napunta ka ng Ginebra, sikat ka. Oo. Kasi paboritong team eh. Di ba? Ganun yan eh. Oo nga, yung inaanak ko nga, minsan lang ipasok. Ang daming highlights eh. Oo. Si Raymond Aguilar. Yung inaanak ko. Naanak ko pala yan? Minsan lang ipasok yun. Pero pag nakashoot, highlights. Oo. Iba talaga. Iba. Pag Ginebra, talagang ang daming fanatic dyan. Oo. Pero nakailang team din kayo eh. Pag from Pure Foods, paano nag-transition naman, napunta kayo sa San Miguel? Parang ang Wala ganda pa. Sunkist muna. Sunkist pa muna. Parang tama, Sunkist. RFM franchise yan. Anong nangyari nun? After ng contract ko sa Pure Foods. Walang trade. Walang trade, diretso lipat lang. Lipat, hindi ko na matandaan kung sinong kinuha nila noon. Parang rookie yata. May ka-trade ka sa draft pick? Oo, meron. Tapos may dalawa pa. Parang tatlo eh. Tatlo kapalit? Tapos napunta ako ng Sunkist. Doon ako nagtagal, Sunkist. Mga 5 taon din? Ako ron? 4. Tapos nag-San Miguel ako. Balik ulit ako ng Sunkist. Naka-ano yata ako doon eh. Naka 7 or 8 years. Kasi sinasabi nila sa Sunkist, pumutok talaga yung laro ninyo eh. Kasi kayo na yung starting 5 nung time na yan. Kay Coach Yang. Nakabuelo. May book pa yata sa coaching yan. Meron pa. Nabutan nyo pa yung coaching may book. Bata pa si coaching. No? Ang first 5 nyo sa Sunkist, kayo, sino ba? Si Berhel? Wala pa si Berhel. Kayo pa lang. Sino bang first 5 ako? Terry Saldana. Nandun na ba si Ria Lobit? Nandun na? Saldi Ria Lobit. Nandun na. Bunel, wala pa rin. Late na dumating yan eh. Boy Beats Victoria. Duremdes? Wala pa rin eh. Si Rick Marata, Al Solis. Yun. Tama. Yan. Yun pala. Kamusta ang unang taon Choi nyo? Estrada. The Worms. Si Choi Estrada. The Worms tawag ko na. Kamusta ang unang taon nyo sa Sunkist? Ang karera ng team. Champion agad, no? Champion ba agad? Hinintay pa bago nag-champion. Champion naman kami kay Coach Yang. First. Hindi ko lang matandaan eh. May import yun, no? May import. Lagi namang may import nagcha-champion eh. Coach Yang nga, sabi ko, hindi pa siya nagcha-champion sa All Filipino. Coach Yang, huwag ka magagalit ha. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon, no? Gusto ko na lang talaga makuha niya All Filipino. Hanggang ngayon pala, hindi pa siya naka-champion All Filipino. Tapos ang time kasi na yon, champion kami sa kanya with import. Parang umalis siya or ang pumalit sa kanya naman si Derek. Which is yung coach niya nung... yun. Doon kami nag-back-to-back ng champion. Yung pala kay Coach Yang, tandaan ko na, unang champion namin kung ito yung unang champion namin sa Sunkist, sa Tony Harris. Kamusta si Tony Harris sa teammate? Isa sa mga... Grabe yung miss-score yun. The Hurricane. Di ba? The Hurricane, Tony Harris. Napanood ako nung bata pa ako, may ginanon yun. Tumama sa hig, yung bola. Tumama sa board. Tsaka tumalon. Tsaka niya din Tunay na laro Talo ka man ngayon, huwag kang susuko. Kasi sa basketball, lagi kang pwedeng bumawi. Marami ang hindi sasang-ayon. Dahil sa podcast na to, ipapaliwanag namin kung bakit tama kami at bakit kailangan mong marinig ito.
Ang MPBL, hindi lang naruto. Drama, diskarte, at mga tanong na bibigyang kasagutan. Latest updates, mainit na balita, hot take sa mga issue on and off the court. Dito lang yan sa Rebanse. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse. Powered by Sports Plus. Parang medyo meron ako sa mukha eh. After 30 minutes, sinabi sa kanya. Tsukay ko lang ako. Paano kaya sabihin? Nag-start na? Buti na nag-break Pero di naman masyadong alata. Di masyado. Yan ang best teammate. Speaking of best teammate, one of the top imports ng PBA na kasama ni Sir Nelson, si Tony Harris. Tony Harris. So, kamusta si Tony as a player? As a player, nakami din highlights yan. Tama yung sinabi mo, nakita ko din yun eh. Bounce sa sahig, sa floor, aboard, tapos saka din ang tumalon sa malayo. Showtime talaga yan. Saka scoring machine. Parang naka 100 plus points pa yan eh. Oo, 100 points daw sila combined ni Bonel Balingit. 98 si Tony, 2 si Balingit. 100 nga lang. Hindi, 103 siya. 105 siya. 105. Nalampasan niya yung kay Tony kay Hackett ba yun? Sa Hinebra. 103 yan eh. Tony, 105. Grabe. Lamang lang 2 points. Wala pang 4 points nun ha. Walang 4 2 at 3 points. lang yan. At saka Ang kalaban namin nun, Hinebra pa. Oo. Sa hindi ko kung Iloilo or Bacolod. Basta laro kami dun eh. Out of town pa yun. Wala pang airport. Hinebra ang kalaban. So na-witness niyo yung 105 niya? Oo, taga-rebound lang kami, taga-depensa. Siya na bahala. Siya na bahala. Ang lakas na. Grabe. Iba yung... Anyway, mabalik muna tayo sa kanya. Bago siyang bagong dating lang siya. Yun, yan. Ito, nagpa-practice kami sa Ultra pa. Yan sa Pasig. Practice kami, 8 to 12. 8 to 12 kami lagi eh. Ngayon, ito si Tony Harris, dumating. Ang sumundo sa kanya sa airport, si Sir Elmer Yanga, yung team manager sa airport. Anyway, dumating na sila ng Ultra. Pagdating nila ng Ultra, alam mo yung amboy and that. Amoy. Baggy pants, malamang. Yung lakad niya talaga, egoy talaga eh. Nakita kanya kami nagpa-practice. Ang pagkakamali ng bola, pumunta kay Tony Harris. Nagpa-practice kami. Sakto, tumalbog sa kanya. Tumalbog sa kanya. Papasok siya gano'n, tumalbog sa kanya. Sabi ko, andito na pala yung form na. Pagtalbog sa kanya ng bola, kinuha yung bola, sinipa. Sinipa niya yung bola, pak! Asa Ultra. Humagis yung bola. Oo, sabi ni Coaching. Ito muna tayong lahat. Usap muna tayo. May problema tayo dito sa import natin. Problema tayo dito. Bakit, Coach? Tayo nyo naman yung ginawa. Sumipa agad. Pero tingnan muna natin. Sumipa agad pagdating. Hindi pa nakakaano eh. Di sinipa niya gano'n. Binigyan uli ng bola. Dinangki. Dinang. Nakaano pa siya. Basta yung short niya, ang na ganyan, parang wala, dumang siya. So wala na, upo na uli siya, gano'n lang, relax lang. Alam mo yung dating niya na tahimik siya, na parang dating, ang tingin namin sa kanya, problema to. Naging problema nga, hindi naman. Hindi naman. Mabait siya. Mabait siya. Naman. Nagpa-practice na, pinaglaroan na kami lahat eh. Sabi ko, ito na. Ito na. Pinaglaroan kami lahat. Good problem pala. Good problem. Ang galing. Sobra. Nakailan din lang si Tony Harris eh. Parang naging main import din siya for a long time, no? Nakailan din siya eh. Hindi, pero isang beses lang siya nag-champion. Sa mula na kinuha na namin, medyo, siyempre, papag-aralan na siya. Na-scout din. Na-scout na. Tingnan mo sa PBA. Pinag-aralan na. Grabe scouting sa PBA. Meron nga dyan, dati, umiscore ng 60 points import. Next game,
8 points na lang. Pag-arala na. Ganun talaga. Next game na, very next game ha. Ganun ka. Kayo ba meron kayong natapat na kayo sa import na yung import ang binabantayan ninyo? Sa Madalas. Madalas. Sinong import ang nagpahirap sa inyo sa court? Lahat? Lahat. Oo. Talagang kaya may papalit yung mukha mo, ipapalit mo sa siko niya. Siyempre, malaki, di ba? Lagi nakatapat ka sa mukha. Sa braso. Oo, talagang nakaano ko eh. Ang lalakas pa naman ang katawan. No? Mga lalo na pag-coach mo si Coaching. Lumabang ka dyan. Makipagpalitan ka ng mukha dyan. Sabi sa Ganun na ba talaga si Coaching ever since? Yung naninigaw siya? Si Coaching kasi, alam ko na yung style ni Coaching kasi tagal ko naglaro sa kanya. Ang style ni Coaching, kung ano yung tinuro ko sa iyo, pinagagawa ko sa iyo, gawin mo. Pagdating ng actual na game yan, hindi mo ginawa yan, yari ka talaga sa kanya. Napagalitan na kayo niya. Kaya nga siya coach eh. Yan yung ano niya eh. Kaya nga, coach nyo eh. Sundin nyo ako kung anong gusto ko. At dyan tayo mananalo. Siyempre nga naman, diba? Sipin mo, anong year yan? 1991? 92? 92. Kasi 89, 90, 91, nasa Pure Foods ako. 92 nandun ako sa kanya. RFM. Sipin mo, 1992, nagko-coach na si Coach Yeng. Hanggang ngayon. 2026 na ngayon. Di 24 years. Ay, tagal na. 24 years. 7-1 sila. Hindi. Rain or shine. Hindi, 92 nung pumunta pa lang ako sa kanya. Before 92, nagko-coach na siya eh. Mas bata pa siya. Sa PBA, mas bata. Hindi lang pala. Mas matagal na. Mas matagal na. Kaya ang ganda ng standings ng Rain or shine. Ngayon. 7-1. 7-1. Meron ba kayong storya na pinagalitan kayo ni Coach Chot? Dahil... Coach Chot o Yeng? Ay, Coach Yeng pala, sorry. Madalas naman. Namura na kayo ni Coach Yeng? Minura ka na? Lahat kami. May memorable ba na pagalit siya? Talagang napagalit siya. Galit talaga siya. Pinakikita niya na. Hindi naman niya tinuturo ko sa niya. Bakit yung ginagawa niya? Kasi madalas nagagalit talaga siya. Nagpapauwi yan si Coach Chot eh. Ay, si Coach Yeng. Napauwi na ba kayo ni Coach Yeng? Umuwi ka na. Ganyan. Wala. Ganun. Umuwi ka na. Gusto mo pa maglaro? Umuwi naman. Kasi may player na umuwi. Sinabi umuwi natin. Pag inuwihan mo si Coach Yeng, wala na. Masunurin lang. Tablado ka na sa kanya talaga. Tablado ka na sa kanya. Lala ko galit. Sagutin mo. Di ba, Coach, sabi mo, sundin ko yung mga... Patay ka na, no? Pero mabait naman siya after ng game na. Unang champion sa Sankis with Tony Harris. Ang pangalawa, nandyan na sila Berhel, wala ba? Si Bonel, no? Si Bonel. Andiyan si Bonel. Bonel Balingid. Gano'n kalakas si Bonel talaga as a setter? 6'9", no? 6'9". Kasi isa sa mga big man din eh. 6'9" na malaki. 6'9" na malaki. Tsaka kondisyon siya nung araw eh. Hanggang siya nung... Dumadakdak, no? Nakakatakbo pa. Nakakakilos. Nakakatakbo pa. Ang best teammate nyo sa... Benel, di ba nakakatakbo ka ba, Benel? Di ba tagilid ka tumakbo na? Ngayon, tagilid na ba tumakbo? Tagilid. Peace na peace. Tagilid na takbo. Ano ko yan eh. Yan ang best friend ko nung nandun na kami sa Sankis. Papola. Papola na, naging Papola. Nag-Sankis kami kay Derek Pumaren. Kami pa rin lagi magkasama. Ni Bonel. Nung nag-artista ba si Bonel, inimbitahan kanyang magpunta sa studio? Hindi na. Hindi na. Nasa San Miguel na ako nung siya, nasa Papola. Sinong best, si Bonel ang maging best friend nyo talaga? Madalas lang kaming lumabas, pero hindi yung close na close. Okay. Pero madalas lang kaming lumabas. Favorite teammate sa Sankis na player? Bukod kay Bonel, na kasama sa court? Lahat talaga. Kasi kay Coach Yeng, walang star-star kay Coach Yeng. Kasi kita mo, kaya kung sabi ko walang star-star kay Coach Yeng, kada first 5 mo, iba-iba.
Oo nga. Hanggang ngayon, Yeah, hindi ko ngayon. Mm. Sa ibang team kasi, ewan ko kung yun ang ano nila. Pag start ka, Kung every game, kayo na kayo starter. mag-i-start yan. Oo nga. Yung coaching, Diba? iba. Kasi iba. Gulat kayo, ganda ng lago ni Adrian. Tapos biglang susunod, hindi siya yung starting five. Diba? Ganun pala talaga yung style niya ever since. Pero kay coaching kasi pakita ka talaga na agresibo ka. Hindi ka niyan titigilan. Magpagod ka dyan hanggat gusto. Ganun si coaching. Pag pinakita mo yung gusto mo talaga. Number 1 sa kanya, kailan dumipesa ka. Okay lang hindi ka makashoot. Dumipesa ka na, dumipesa ka. Kahit maganda laro mo, next game, baka hindi ka first five. Ganun siya. Ganun siya. Galing. Isa nga, nagiging third stringer ka pa. Oo. Lalo pag maganda yung mga nilalaro ng mga nauna sa'yo. Pero ikaw, best player nung nakarang game. Hindi nagmamatter, no? Ganun si coaching. So, tumagal kayo sa Sankis. Ano naman ang rason bakit napunta kayo ng San Miguel? Kinuha naman ako nagustuhan ako ni Coach Ron. Tsaka ako gusto kong maiba naman alam mo tayo mga player, kami kasi mga player. Gusto rin namin maiba maiba ng panlasa, alam mo yan. Maiba naman ng teammate, parang ganun lang. Napunta ako ng San Miguel, nagustuhan naman ako ng San Miguel. Mas malaki yung sahod mo sa San Miguel kaysa sa RFM. Umangat. Oo. Kasi ganda ng lago ni Sir Nelson eh. Kamusta naman ang first five niyo sa San Miguel nung time eh? Ayun, lagi ako nandun sa first five. Hindi naman ako nawawala. Si Bong ba kasama niyo? Bong Alba. Bong Alba. Ayun, isa pang scoring machine din yun. Ay, nung una ko palang punta sa San Miguel, kumuha po sa akin si Coach Norman. Coach Norman Black. Pero ang ano yata nila noon, parang ang head coach noon, si Coach Norman, ang parang advisor noon, si Coach Ron. Ron Jacobs. Parang ano siya, consultant. Ayun, consultant siya, si Coach Ron Tapos Jacobs. ang wala si Coach Norman, si Coach Ron na nagiging head coach. Doon ako nabugbog ng todo. Hindi po nagpapalabas ka. Ayaw ko ilabas. Keep playing. Grabe sila ni Bong Alvarez. Oo, kasi pareho kayong scorer eh. 40, 45 points, 50 points. Anong pinakamataas mong naging puntos, Kuya Nelson? Mabot ka ba ng 60? Wala. 50? 45 yata, 48. 48? Pero sa finals ba yan? Finals yata na 48. Nung nag-all Filipino finals kami ng Alaska. Average ko 40. Finals 40. Average ng 40. Pero natalo kami hanggang game 7. Nauna na namin. 3-2 na namin eh. Ano ba yun? Natuwa na kami ng Alaska. Pinaliktad namin, ginawa namin 3-2. Ito ng Alaska. Ang game 7 na, dali. Pero dikit ang laban. Dikit ang laban ng game 7. Dikit naman. Parang ang Alaska ang nakapigil ng Grand Slam attempt ninyo. Alam ko parang pag Grand Slam ang parang Sankis. Either Alaska or San Miguel yata. Grabe, 40 points average. Taas no? Sa finals. Parang ang regular. Para sa finals. Yun na yata ang pinakamataas eh. Ibig sabihin, sa 7 games, 40 points siya. Kada laro. Oo nga. Kada laro. 7 games. Parang import. Oo nga. Oo. Wala eh. Wala nga ata Ang kasama ko, ilan lang kami noon. Mga teammate ko sa San Miguel, wag naman masama loob ba? Ako, Danny Ay, Olsen. Tapos injury sila Samboy, sila Alan, yung ibang mga star player namin. So kami na lang natira. Nandun na lang si ako, Danny Ay, Olsen, defensive player si Teng? Hindi. Alvin Teng? Hindi.
Ives, nandun. Si- Si, Nick Velasco? hindi, si... Abuda? Abuda, Okay. Freddy. Si Boy. Ay, Freddy. Boy. Hindi, the scavenger. Akala ko si Boy. Hindi, Boy Abuda. Boy Abuda, iba yun. lahat ng tinira ko na sala, na rebound Oo. nun. Grabe, alam niyo kung saan pupunta yung bola. Freddy Abuda. Parang Dennis Rodman. Alam ko Oo. saan pupunta bola. Defensive So, player. ganda. Kahit na may marami injury, maganda pa rin ang latag ng team. Ildefonso, idol mo. Malakas kasi yung mga mag-line up ang San Miguel. Mm. Malakas din mag-line up. Kaya pag may na-injury, may nag-step up. Gaano kahalimaw ang healthy na Alan Kaidik sa Grabe yun. Scoring, Grabe. shooting. Grabe shooting. kayo kasi scorer kayo eh. Shooter din kayo. Pag sa practice ba nagpaparamihan kayo ng shoot with Alan? May ganun bang Shooting contest? may shooting contest Hindi, ba within the team? meron ganun talaga. May ganun. Oo, ganun talaga. Ganun talaga. Sinubukan niyo na bang Oo, hindi mo mag-shooting talaga contest? kahit taluli siya. Ako naman, china-challenge ko lang. Oo. 10 tira. At si Alan, 10 tira, nakaka-9. Ako, 5 lang. Minsan, nape-perfect pa niya, di ba? Oh, Kasi 3 points yan. oo. Oh. Sa 3 points siyam Grabe, sa 10. oh. Kasi Baka mata-challenge perfect pa ka pag na mga players na kasama mo, Samboy Limpa kasama niyo sa Samboy. high flyer. Si Bong din. Talagang meron ba kayong natututunan sa mga ibang players na nakakasama niyo na parang nila ina-adapt niyo, nilalagay niyo din sa laro niyo? Ito pala yun. Kasi, ang isang player, para gumaling ka, para kung gusto mong maabot yung gusto mo na ma-achieve mo, na yung talagang magaling ka, kailangan makinig ka sa payo ng iba. Diba? Oo. Payo ng iba. Like yung mga, halimbawa, gaya ko, bagong dating ako sa San Miguel, ganito tayo, ganito, ganyan. Kikinig. Sabihin nila sa akin. Diba? Nakikinig ako. Pasa mo lang kay Alan. Anong payo binibigay sa inyo, sir? Anong tumatak na payo sa inyo ng mga veterans? Kailangan talaga sundin mo yung payo nila. Kasi doon, yung pinapayo kasi nila, pag sinunod mo doon kagagaling. Alam mo yan? Yung mga sa coach naman kasi, sa coach naman, pag sinabi ni coach na ganito ang gawin mo, so ibig sabihin, pakinggan mo yun para doon ka umangat. Player, ganun din. Kasi pag hindi mo pinakinggan yun, sinunod mo yung sarili mo, hindi mo naman kasi nakikita yung sarili mo, yung pagkakamali mo eh. Oo. Yung iba ang makakita sa'yo. Iba makakita eh. So kaya ka nasabihan nila ng gano'n, bigyan ka nila ng payo na gano'n ang gawin mo kasi may nakita silang mali sa'yo. Kasi galing, no? Ba din yung bibigay sa iyo yung tiwala ng team? Kasi naging scoring, kumbaga parang may tiwala na, isipin mo, mga scorer din yung ibang kasama nyo, pero ibang klase Pero yung hindi tiwala. lang hindi lang yung mga katulad ng mga star player, Kaidik, ganyan. Hindi lang mga star player ang mag-a-advise sa'yo. Meron ding mga bench player. Kalimitan, mga bench player, sila nakakakita sa loob ng court. Nakikita nila, ganito yung ginagawa sa'yo ng kalaban, ganito, ganyan. Ganito gawin mo, ganyan. Kasi kahit bench player sila, napapanood nila mas mabad sila sa labas. Mas nakikita nila. Pero nasaan ko yun dati TNT kami, si Gilbert Lau, si Rich Alvarez. Lalapit sa'yo. Si Oreta, yan. Yun, si Commissioner Oreta. Lalapit yan, ganito pre. Yan, ganyan. So, hindi lang talaga star, kasi busy din yung star player pag naglalaro. Hindi rin nila makikita yun. Hindi rin nila agad-agad na napapansin. Iba na pala yung depensa, iba yung scheme. Schemes. Marami ng schemes ngayon. Nakasama niyo si Bong na dunker din. Kayo ba sa practice? Puro highlights yun. Nag-ano kayo ng dunk? Papagandaan kayo ng dunk. Hindi kasi naman yung dunk naman kasi bigla na lang darating yan. Bigla na lang darating. Talaga pag nalibre ka, tala mo naman kaya mo. Magagawa mo. Pero talaga pinapractice yan. Diba? Hindi. Talaga pinapractice talaga. Nung nakasama niyo si Bong,
ito Bong, kaya mo to? Ganun. Eh, si Bong kasi, si Bong Alba kasi, basta nalibre siya, walang layup dyan, puro dunk yan. Oo, No, walang layup yan. At ka may tao dadaktan. Yan ko nga nakita na yung dadang ka, 2 bola, tapos kaliwang paa lang iangat nasa ilalim ng ring. Grabe. Kaya niya, no? Kaya. Si Bong Alba. Mga atake kasi nun, lahat parang gustong i-dunk eh. Oo. Ngayon, kung hindi niya kaya at may sumabay, Lalagay na lang. ilalagay niya na lang na gano'n. No? Lahat ng atake niya parang padunk. Oo. Gusto niya talagang i-dunk. Yun nga lang, minsan may mabigat na babangga sa air. Oo. Igaganon niya na lang. Iiwas tapos layup. Tapos susubo sa ring. Go hard lagi si Kuya Bong. Kasi si Sir Nelson, ang daming highlights ng pag pinapanood nyo siguro sa YouTube, kung makikita nyo, ang lahat ng mga highlights yung mga dakdak. Meron ba kayong paboritong nadakdakan? Na ito, dinakdakan mo talaga dahil gusto mo talagang, ito, dadakdakan ko tong makulit na to eh. May ganun eh. Hindi naman. May ganun player na Hindi parang, naman. Talaga ng may dumarating lang talaga na. Yun, aliw. May dumarating lang talaga na matatapat na hindi mo naman sinasabi na ikaw pag dadakdakan talaga kita. Hindi ganun. Wala ganun. Talaga pag na-libre ka talaga, di ba? Kahit siya. May nadakdakan pag kayong na-libre, import. dadakdakan. May dinakdakan kayong import kay Nelson. Meron, no? Ewan ko nga, hindi ko nga nakikita. Marami. Oo. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna! Nasa balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-i-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Ako ganito. Sana makinig yung ibang mga player ngayon. Yan. Yan. Kasi nakikita ko kasi ngayon, takot silang masupalpal eh. Unang-una sa basketball, kasama Palpal. mabla ka. Ay akong katawiran ko ng araw, di baling masupalpal mo ako, okay lang, kasama sa laro yan eh. Pero pag dinakdakan kita at nakalusot yan, kawawa. In your face. Oo, ganun lang yun. Yun ang mentality. Oo. No? Yan ang mentality ko ng araw. Basta pag nalibre ako, dadang ko talaga. Totoo yan. Dadang ko talaga. Masupalpal mo, okay lang. Kasama sa laro yan eh. Oo. At least gumo-hard ka. Oo. Pero pag hindi nga napalpal, tas dakdak. Minsan, may sumasabay, hindi na rin maaabutan eh. Minsan nauuna ka eh, di ba? Oo. Nauunahan mo ng gano'n. Oo. Dunk na yun, highlights na yun. Kaya pag napanood natin sa YouTube yung mga highlights. Oo, ganda. Pag lalo may sumasabay. Tsaka yung mga may formang mga layup na gano'n. Ganda. Tapos bumubuka ka sa air eh. Oo. Dakot na dakot yung bola. Baril magaling. Wala nang gumagawa ngayon nun eh. Wala na. Si Mayor Baril magaling yan. Sarap panoorin ng mga highlights nila. Finger roll layup na mula sa ere talaga. Kaganda ng highlights dati. Na takot talaga mapalpal yung mga player natin. Kasi iba din klase mangutya kasi yung mga audience eh. Pag napalpal ka, yung inaasar, wala. Tsaka nakakapagpabago ng karir yan. Di ba nasupalpal ka ni Coach Leo? Oo nga. Totoo, napalpal ko Coach Leo. Bagsak ko, komedyante. Wala kaya medyo din, may impact din sa kanil. May impact din sa kanil. Kayo po ba may napapansin pa kayong mga ibang galaw ng player ngayon na sana mabago bukod dun sa ayaw mapalpal? Kasi kayo, ang laro nyo talagang 80s, 90s basketball. Talagang banggahan. Go hard. Balyahan. Yun nga eh. Yun lang, ewan ko, kung ako lang ang may gusto. Kung gusto ko, sana yung maibalik yung laro ng araw eh. Mga banggaan, no? Oo, yung no harm, no foul. Kasi yun ang gusto ng tao. Yun ang pinapanood talaga. May action, no? Oo. May drama. Yung bang tinamaan ka ng siko. For example, noo mo, bukol. Pakita mo sa rep, nasiko ako bukol. Sabi siya na referee,
So, hindi pa dumudugo yan. Nung araw, gano'n. Oh, yung mga referee nung araw, gano'n. Kaya nakakatuwa eh. Hindi pa dumudugo. Tsaka yung banggaan, kita mo nung araw, lagtik talaga. Lakas, no? Oo. Yung contact, yung impact. Sana yun ang maibalik ni Com ngayon na commissioner niya. Hindi naman suntukan. Hindi naman eh. Yung talaga may physical lang. Talagang may physical talaga na. Ngayon, ang physical ngayon, kamay na lang gumagana eh. Minsan sinasampal. Diba? Nag-aaway-aaway sila eh. Oo nga. Nung araw, katawan lang eh. Nung araw kasi uso yung screen. Pag pumika, kailangan naka-close talaga sa body. Body talaga. Oo na. Titigasan ngayon, pag pumika, may kasamang siko eh. Hindi na pwede yun. Talagang banggaan talaga. Kumbaga sumusobra, dapat kung banggaan lang. Oo. Screenan lang. Walang extra motion. Hindi na ilalabas yung gigil kaya nananampal na yun. Yung sa screen, Kuya Nelson, ano masasabi mo nun? Kadalasan ngayon, di tumatama mga screen eh. Takot ba silang bumangga? Ngayon kasi pag umi-screen, parang hilaw eh. Depende kasi ewan ko, nung araw kasi, wag muna yung ngayon. Nung araw kasi, bago kami mag-start ng conference, pinapatawag yung mga coach ng referee na may bago tayong rules. Kailangan pag pumika, ganito. Hindi pwede nakalabas ng figo. Hindi pwede nakausli. Noon. Ewan ko ngayon, dapat ngayon, ganun din sila. Pinapatawag rin ang mga coach. So, itong rules natin ngayon. Pinapatawag ng referee yan eh. Itong rules natin ngayon. O bawal ka mamitik ng tenga, bawal ka manampal. Ganun tayo. Ewan ko kung ganun ang ginagawa nila ngayon. Baka wala na yun ngayon. Meron pa rin naman na pag yung may mga bagong rules pinapatawag. Pero yung screen, ewan ko kung ano nga yung screen eh. Parang, minsan kasi nagpa-flop na ngayon eh. Pag in-screenan mo. Di ba tinigasan mo? Tapos tumama. Umarte yung natamaan ng screen. Nagpa-flop, tinatawagan ng illegal screen. Bago pa naman yun, nakikipag-girian naman eh. Tapos biglang aarte. Hindi, masyado malambot na ngayon. Malambot na talagang tawag na referee. Manipis ba tawag doon gano'n? Parang nung araw, para tawagan ka ng charging, kailangan yung likod mo lumagapak. Yung yung ganun talaga. Malakas yung bangga. Malakas yung impact mo sa sahig. Ngayon, pag charging, ewan ko, napanood ko. Charging nyo, umaatras lang eh. Tsaka babagsak ng konti. May halong na. Hindi na totoo, kumbaga. Konting bangga lang, no? Tapos umarte na. Nung araw, may arte, pero konti lang. Talagang may tama pa rin. May sapul. Tama pa rin. Dumudugo yung muso mo. May kita kilay mo. Kita yung may impact talaga. Pag kumuha kang charge yan, Wakanda. Nag-iba na ngayon eh, Wakanda. Dapat nakaganon. Wala kayo, Wakanda forever. Sir Nelson, kanina na pag-usapan natin yung 4 points. Sabi ko, as a scoring machine, di ba? Kung gagamitin niyo ba yung 4 points kung sakaling nandiyan nung panahon niyo, yung 4 points? Titira ba kayo doon, Nelson, sa malayo? Bakit nauso yung 4 points? hindi kailangan para sa inyo yung 4 points, no? Sa NBA nga, in-adjust na lang eh, diba? Sana in-adjust na lang yung 3 points. Huwag na yung 4 points. O sa susunod, kung gusto niyo ng 4 points, diba? Gawin niyo naman 6 points. Mas malayo. Malayo, no? 6 points naman. Siguro pag nag-dunk na nakapikit, 4 points. Comments lang sa PBA, huwag niyo naman gawin badoy. Kasi kami nung araw, talagang napakasarap ng basketball. Pero parang ako hindi na ako agree sa 4 points eh. Okay. O kung nagko-comments ako ng ganito, parang tayo lang sa buong mundo ang gawin mo ng 4 points. Ewan ko rin eh. Meron pa ba iba? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko rin alam eh. Parang tayo lang na. Parang sa ngayon, parang tayo pa lang. Parang tayo lang. Nung nagkaroon kasi ng 4 points dyan,
PBA, marinig nyo to. Lahat ng tao tinatawanan kayo. Unless pag lamang ng 3 points ang kalaban nyo, tapos 2 seconds na lang. Titira ka sa 4 Titira points. mo. Pero totoo yung tayo lang ang may 4 points. And then for someone na naglaro ng 80s, 90s, parang hindi siya, mas kailangan na ibalik na lang yung physicality ng laro kaysa yung magdagdag ng isa pang. Ibig sabihin, pag tumira ka pala sa half court, 7 points. Dapat. Mananalo kang kotse. Diba? Oo, gano'n. Kasi pag Gano'n may na lang. buzzer beater, nahagis eh. Oo, kahit talo ka, pag nashoot mo sa 7 points pala dapat. may kotse ka. Kasi may linya eh. House and lot. Oo, yan. O motor man lang, gano'n. Sa akin, comments ko lang yan. Baka kung gusto nyo naman, tanggalin nyo na lang yung 4 points para maging maayos naman yung laro natin sa PBA. Anyway, wala na rin naman ako masyadong sa PBA dahil wala na rin ako diba? Pero yung Commissioner Marcial, huwag tayo magpatawa. Nakakatawa. Ang mga tao nanonood, parang hindi sila masaya dyan sa 4 points na yan. Hindi kailangan. Ewan ko kung natanggap na rin lang yan. Mga tao nanonood dahil medyo matagal. Tingnan natin. Malay mo, baka pagdating ng panahon, baka tanggalin din yung 4 points. Papalitan ng 5. Ayaw doon nila na 4 points. Win yung 5. 4 points, bitin pa. O dagdag ang police ang 6 points sa ban. Oo, tama. Nangyayari kasi minsan ba, ganyan naman ka ng 5 points. Hindi ka rin makatira ng 4 points eh. Kasi alam mo ginagawa ng kalaban. Pumapaul. Para mag-free throw ka lang ng 2. Ganun yung nangyayari. So, wala nang yung makakatira ka pa sa 4 points. Parang hindi rin eh. Parang okay ang 4 points sa first 3 quarters. Pero pa sa end na. Deciding na. Yan. Hindi ka rin makatira eh. Kasi pagtanggap mo pa lang, papauling. Tsaka yung mga player nandun sa ibabaw ng line. Nakaabang lahat sila doon. Pinapalay up ka. So, ipupush ka din nila na hindi magamit yung 4 points. Ano yung kay Nelson nagsimula yung 4 points sa All-Star game. Kung sa All-Star game yan nagsimula. So, meron kasi dong time na parang tumira sa 4 points yung isang player. Na-shoot. Na-shoot yun. Parang pang tabla. Hindi pa naman natin alam paano depensahan ng 4 points ng time na yun. Kaya parang, syempre, ang gandang tingnan dati. So, saka hindi na rin nabuka yung additional line. May game na ng PBA. So, nilagay na yun. Hindi na inalis. Nandiyan pa rin yung linya ng 4 points sa All-Star. Sabi niya, hindi nasama mo na lang. Sinama na lang. Hindi kayo kasi yung gumawa ng basketball court niyan. Dako kayo ang gumawa ng basketball court. Walang 4 points yan. Walang 4 points yan. Pag lumamang ka ng 7, parang pwede pa. Pwede pa bulit. Pero alam mo, naalala ko lang yung sa free throw, yung dinadala sa free throw. Sa research ko, si Sir Nelson din, mataas ang free throws nyo. Parang nagkaroon kayo ng isang game na 24 free throws yata ang ginawa nyo laban sa Pure Goods noon. Parang 24 out of 27. Dami, no? Kayo ang isa sa mga pinakamaraming na-shoot na free throw na player. Talagang pinag-aral. Magaling din kayo. Kasi nakakatawa, nag-usap tayo sa likod. Natatawa si Sir Nelson na magaling mag-shoot ng 3 points kasi hindi makashoot ng free throw. May ganun eh. Pero kayo, kahit Chris Jackson. Pinangalanan mo naman. Sorry. Pinangalanan mo naman. Sige, nandiyan na rin naman. Shoutout kay Chris Jackson. Pero gano'n ka-importante ang free throw sa inyo as a player? Talagang pinractice ba talaga siya na kailangan mahusay ko sa free throw? Kada bago kasi matapos yung practice namin. Shooting muna free throw. Kailangan mag-free. Kaya style ni Coach Sheng. Kay Coach Sheng. Kahit naman siguro sa lahat kahit ng team. yung coach. 10 straight talaga yun. 10 straight. Pag hindi mo na yung straight, hindi ko pala titigilin. Hindi mo na yung straight. Si Coach Sheng ganun. 10 straight lagi. Ang galing. High school pa lang, dapat nagagawa na yun. 10 straight. Naging teammate mo ba si Villanueva? Enrico? Enrico? Ang galing mag-free throw nun.
Tapos ang practice namin alas 12. Hmm. Tapos na kami mag-free throw. Pinaiwan ako ni Coach. Son, sumama mo si Enrico. Alam, katapos ng 10 yan. Malis sila lahat. Pinaiwan ako. Mandala ni Enrico. Hindi maka-10 straight? Hindi makatensi. Uwin tayo. Wala pa camera. Uwi na lang. Uwi na tayo. Wala pa camera. Sa Red Bull. Ano sabi ni Enrico? Tara na. Tara na. Uwi na tayo. After kasi mag-San Miguel, nag-ano siya eh. Yun ang huli. Hindi, huli yung Red Bull. Pero Red Bull. bumalik pa siya ng ano. Ng Pop-Cola pa. Oo. Coach John. Yun na yung magkakampi kayo ni Noli Locsin. Oo. Lakas namin. Lakas yun. No? Nag-champion ba? Sa sobrang... Nag-champion kayo, no? Sa sobrang lakas namin, hindi kami masyado nanalo. Sobrang lakas. Puro star player. Meron kasi magsama-sama sa isang team ng star player. Si Johnny Barriento, Jojo Lastimosa, Noli Locsin, Ali Pic. Andun lahat, no? Andun lahat. Nag-abot din kayo ni Coach Jojo Lastimosa sa Pure Foods, eh, no? Pure Foods. Tapos nagkakampi ulit kayo, Pop-Cola. Yun ang huling team niyo sa PBA. Nag-Red Bull pa siya. Red Bull na. Red Bull. Sa Red Bull siya naka-champion huli. Bago dalawang champion pa rin. Kaya lang, di na rin ako masyado. Hindi masyado. Pa-retire na ako. Ano ka na nun eh, nasa 37 na, ganyan. Tsaka si Coach Yen kasi pagka medyo average ng 36-37 ka na, medyo hindi ka na niya. Babad. Pero nakakadak pa kayo nun. Oo. Lakas pa yun, dumang sigurado. Ang ganda rin kasi ng team ng Red Bull nun eh. Pero naalagaan mo yung katawan mo nun, kay Nelson? O ano ka lang, relax ka lang? Relax lang kasi. Hindi ka masyadong nag-ano sa katawan, nag-focus. Hindi nga uso sa akin yung workout eh, mag-weights. Oo. Natural na lakas. Kasi ako natural lang ako ng pag-galing ko. Mag-weights ako pero hindi ganun may bigat. Ito mga film natin, lalakas din. Stretching, mahilig ka mag-stretching? Konti lang. Konti lang din? Galing eh. Kami kayo, ako, isang tanong lang sa fan. Yung number nyo ba pinalitan nyo sa career nyo sa PBA o talagang 11 lahat? May time na nagpalit ako sa Red Bull kasi si Miller eh. 11. Nag-8 kaya na, no? Number 8? 25. 25. Saan ba? Number 25. Red Bull, tapos pagbalik ko ng nag-25 ako. Parang na-typean ko lang sa RFM yata, Sanchez yata, 25 ako, pero sa conference lang. May reason ba? May reason ba behind dun sa number 11? Bakit yun ang number ninyo? Hindi kasi nung nasa UM ako, University of Manila ako, yun na yung number ko. So parang yun na yung inalagaan ko hanggang... Wala naman gano'n eh. Pero walang special meaning. So yun ang first champion nyo sa UM. Number ayun na, dire-diretso na ako. Puro 11 na. Ayun, 25. Wala, natripan ko lang. Natripan ko lang. Yung anong team ka nun na nag-best player of the conference kayong dalawa? San Miguel. Tsaka? Sanchez. Tapos yung yung naging scoring champion ka nun? Anong team? Scoring champion. Scoring champion. Nasa ako nun, RFM ko nun eh. Sweep, no? Sweep. Nung nasa San Miguel naman ako hindi naman kami nag-champion eh. Oo nga sa lahat. Pero kung titingnan mo, GB, nag-scoring champion siya pero hindi siya nag-MVP. Titingnan mo. Tapos nag-best player of the conference, no? Yun ang isa sa mga as a basketball fan, sa lahat ng fans, yun ang isa sa mga kumbaga parang hindi maintindihan bakit hindi nga nagkaroon ng MVP. Kasi kayo ang top 5 scoring all time. 12,000 hindi lang yata. Parang 12,000 points ang ayun nga raw. natala.
So, Ang kalaban ko raw attitude. Attitude. Attitude attitude. Na yung pagkakatapos ko ng laro, mga reporter dyan, huwag kayong magagalit sa akin. Hindi kasi ako palalabas. Yung, alam mo yung probinsyano ka? Oo. Di ba na tahimik ka lang. Pero meron time na gumigimik ako, kasama ko yung co-player. Pero sa mga reporter, never talaga ako nakipag-inuman. Mga media. Never talaga. So sa PR, hindi kayo gaano? Hindi ako ma-PR. Basta ako, kumbaga, ang katuwiran ko sa sarili ko, trabaho lang ako. Kumbaga, ito yung kung ano yung ginagawa ko, gagawin ko lang. Trabaho lang ako. Oo. Kung ano yung binibigay sa akin ng company na ano sa akin, yun na trabaho. Yan ang katuwiran ko sa sarili. Yun sa yung sa hindi na siya nag-MVP, kahit deserve niya na magka-MVP na isa o dalawa, kung ilan man yun. Pero yung, ang ano ko lang talaga doon, pinupunto ko doon sa 25 greatest player. Hindi siya isinama. Hindi natin alam kung sino ba dapat ang hindi deserve doon. Pero lahat naman sila sabihin natin deserve. Pero dapat, naipasok siya doon. Pero meron silang ano doon meron ko silang sinasabi nila na category. Kung hindi ka MVP, hindi ka pwede sa 25. Meron namang hindi nag-MVP noon Meron ba doon? Meron ba? Kailangan daw MVP ka para ma-25 ka. Bulong mo nga. Di ko Meron doon. Bulong mo na. So 25? Sinabi mo na si Chris Jackson Kasi kung 25 years yun, may mga nag-MVP, 2, 4. Oo nga. Oo. Diba? Ibig sabihin, may chance na yung iba wala. Pero parang hindi, kung sa overall na performance, talagang top 25 siya. Oo, walang masasabi. Sigurado ko, meron doon siyang kaya niyang palitan yung record nung isa sa 2 o 3 player doon sa top 25. Sipin mo, ang kasama niya sa top 5 sa all scoring. Sino ba? Si El Presidente, si Patrimonio. Abit Kidaben. Sa top 5 hindi pa kasama si Alvin kasi pang-anim siya Mas mataas si Nelson. Si Nelson. So parang yun ang ano ko kung tama yung research ko, ang 5 siya. So doon pa lang sa puntos na yun. Deserve siya sa... Ano question? Walang question. Lamang na lamang. Lamang na lamang. Kaya ang kami natuwa nung nasama kayo last year. Ang matindi 50. Pa, nag-top 40. Hindi pa rin siya sila. Kaya natutuwa kami sa top 40 man lang, expected na Kapag, hindi na isama. Sige, sabihin natin, baka si Ken Nelson pang 26, pang 27. Hindi pa rin Nag-40 na. Nag-top 40 na, di ba? Ang dami tumatawag na akin Yaman na lang. Sabi ko, gano'n. Pero finally nga, naisama sa top 50. So, kung nasa tamo sa top 50, lagay mo na si Kuya Nelson sa 5. Pang-5. Kasi kasama niya sa 50. Ibahin mo lang numero ni Nelson. Siyempre yung 0. Oo. Sa pang-50, sa atin, pang-5 siya. Di ba? Pero yun nga, ang maraming natuwa, ay sana ako dun sa natuwa na finally you are there in the list. Alam mo, ang listahan naman kasi hindi naman talaga kailangan kung alam mo talaga kung ano yung naiambag mo Kumbaga parang, at nakita yun ng lahat ng mga fans, nakita yun lahat ng mga players. Kaya yung mga kakampi mo, mga players at fans na nagsasabi na, dapat nandiyan ka na, 25 pa lang, 40 pa lang. Kasi, hindi naman kailangan ng listahan para sabihin na ikaw yung isa sa mga pinakamagaling. Tama yan. Doon sa kahit di nila ko sinasama, masabihan lang ako ng mga tao na, dapat nandun ka, masaya na ako. Hindi ako nalulungkot. Usually, pag sabihan ka ng gano'n, dapat nandun ka. Hindi, sabi ko, okay lang yun. At least alam mo. Totoo yan. Siguro doon natin tapusin yung episode na sa mga PBA fans simula nung 80s, 90s, ang listahan ng best player nakaukit sa puso at ang isang mga pangalan doon
at ay Nelson Asaito. Nelson Hindi kailangan sa Asaito. plaka yan. Sa plaka yan, ganyan. Ibang klase ang ambag niya, sir. At ikaw, nandun ka din sa puso ko. Sa pang top 51 ka. Pwede na ako. Basta kung top 60, pwede na ako top 60. Oo. Ibang klase yung Pag mga hindi ambag pa rin, niyo. top 75. Oo. Kumbaga, yung listahan na yan, kahit wala kayo, isa kayo sa mga players na hindi makakalimutan ng mga basketball fans. So, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you sa inyo. Salamat, Kuya Nelson. Mag-pickleball tayo, sir. Sa bola. Ano yun? Balyahan. Balyahan. Bolahan. Bolahan. Bolahan pala tayo. Bolahan na tayo. Kanina pa tayo nagbabolahan eh. Welcome to Bolahan. Pero maraming salamat, Sir Nelson. At sana ay makapaglaro kami sa mga court na nabuo nyo. At sana ay mag-pickleball tayo. Marami pa matutulungan si Kuya Nelson na mga marami pa. sports. Kaya ngayon, dito lang, pahabol lang sa mga batang gustong maging player. Yan. Ito lagi naman sinasabi ko eh. Meron kasi ako isang isa lang to isang teammate ko na pumunta kasi ng eskwelahan ko. Basta ako pumunta siya sa isang college din na hindi level ng NC or UAAP. Nag-try out din siya. Although na nakuha na siya. Hindi niya kinaya ang practice. Sa madalit sabi, naiwan ako doon sa eskwelahan ko. Siya doon sa eskwelahan na nakuha siya. Iniwan niya. Kasi hindi daw niya kinaya yung practice. Kaya sa mga bata ngayon, kailangan kayanin nyo kung gusto nyong maging isang gaya na successful. Na maging isang PBA player talaga. Kasi pag hindi mo tinanggap yung hirap sa practice, sa lahat, hindi mo mararating yung narating namin. Kami lahat narating namin. Lahat pinaghirapan namin. Hindi ka maghihirap, andyan ka na lang. Pero kung gusto mong marating ang kagaya namin, panoorin mo kami. Kailangan sa determinado. YouTube ni RD. Determinado. Kailangan mag-sacrifice talaga. Nakakatawa. Kasi from puno ng Nyug Court to PBA Finals in ako kasi buwi ako nung kailan ba ito? May nakita ko naglalaro sa amin. Kumbaga pa rin yung mga bata. Ganun pa rin eh. Hindi pa rin nagbabago eh. Pero may basketball court naman kami na maayos. Ganun pa rin. Probinsya pa rin. Picture ko kaya to. Tapos i-adopt ko nung una ako pataas ng gano'n na kaya kataas yung court ni? Taas na yung ring. Taas na court nyo ngayon. After ilang years, nandiyan pa rin yung Pero ang galing. Ang ganda ng storya nyo. At sana umabot sa lahat ng players yung mga mensahe nyo kasi totoo. Kailangan labanan yung hirap. Sacrifice, determination. Sabi kasi nung ibang basketball daw, napakadali. Kumikita pa kami ng maganda. Sa totoo lang, mahirap. Isang maging basketball player. Araw-araw sa practice ka. Mas matagal pa ang pagpa-practice mo, paglalaro mo ng basketball kaysa sa family mo. Okay? Sacrifice din. Sacrifice talaga. Kailangan determinado. Commitment. Yan. Maraming salamat. So, kay Nelson, salamat ulit sa pagpunta mo dito. So, ulitin. Thank you. Sige, minsan no time PBA, panoodin natin sila. Anytime. Game over pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive.
know when to stop. For 21 years old and above only.